Hello guys, magandang araw sa inyo. So as usual, nandito ulit tayo sa Bermosa dito sa Imus, Cavite at napakahangin ulit dito. Yan, so sobrang hangin dito, nakakalaspag talaga mag-ensayo, no? Pero malamig yung hangin. So anyway, for this video naman po, updated bike check naman tayo. Yan, itong Rigid MTB ni Idol Romeo Jade Marco, no? From Dasmariñas, Cavite. Sa mga matagal na sa channel ko, meron akong previous video sa kanya. Ito yung, di ba, ito yung Mountain Peak Everest Pro na 2024, pero may mga pinalitan siyang piyesa dito eh. So ito lang mga, ano yung mga piyesa pinalitan mo? Medyo madami din po eh. Sa wheelset po and sa ano, yun, cogs po tsaka cockpit po malaki po napalitan. Yung mga pinalitan mo, no? Ayan, so yan, i-check natin itong kanyang bagong setup nito, Mountain Peak Everest Pro na 2024 Rigid MTB na pang criterium setup. Yan, so Idol Romeo, no, tanong muna ako, kailan ka ba nagpalit ng mga piyesa? Hindi ko po alam yung exact na araw, pero po pag nagkakapera po nagkakapera. I mean, kailan mo ka nagpalit ng wheelset, yung mga sinabi mo? Ang wheelset po, Eh, pero po alam, pero po siguro ano po, nung alin, no? last 3 months ganun po. Ah, Yung month po kasi wala pa akong Yan, so far, yung sa bagong setup mo ngayon na ibang piyesa, saan mo na na-ride yan? wala pa po, Tagaytay ko lang po pinakamalayo ngayon. Kasi busy sa school, no? Opo. Summer vacation na ngayon, Opo, nga. Kailan ba ang bakasyon nyo? Tapos na po, ay ano na po, basyo na po. Bakasyon nyo na ngayon. So, ano yung pinaplano mong ride ngayong vacation, if ever na matuloy ka? So po talaga, Nueva. Isiya. Ko lang po ako. Yung Agapan, no? Yung malaking arko ng Nueva Ecija. Yun lang. Ayun. So, ito nga yung general background sa kanyang upgraded na Rigid MTB. So, mag-start muna nga tayo sa XC Hardtail mountain bike frame na 2024 na Mountain Peak Everest Pro na aluminum 6061. Yan, pang 29er. Yan, size 16 or size medium. Yan, tapered yung head tube, full internal cable routing. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6 mm diameter na seat post. Through axle yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Sa rigid fork. Ito ba yung rigid fork mo dati? Parang iba na eh. Ay, opo, iba na po pala yan. Iba na to eh. Opo. Ganyan ba yung itsura ng Tosik pag matagal na, no? Opo, Nagka-crack yung Wheels lang po. yung white paint. Opo. Oo. Pero mas umangas nga po. Parang naging design na eh, no? Parang nag-design na po. Ito kasi yung dati kong fork na ginagamit, no, nung 2018. Ito yung, tingnan ko, 26er to. Opo, Yan, ito kasi yung mga OG na mga carbon dati na budget. Yung Tosik na carbon fiber rigid fork. Ito yung 26er na hindi suspension corrected. Ang pinagkaiba lang, yung sa akin kasi red, black ng 2018. Yan, matibay naman yan. Yung ganyang rigid fork. Nung binenta ko, okay pa eh. Nabenta ko nga, walang issue eh. Yan, so ito nga 26er na suspension corrected. Ito ba yung tapered version o non-tapered? non-tapered po. Yan yung non-tapered version. So nalagay siya ng adapter. Opo. Yan, para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Everest Pro 2024. Ito ay carbon fiber T800. Yan. Then quick release yung dropout. Then ang display caliper mount din naman yan ay post mount. Yan. So medyo magkakaroon tayo ng problema sa audio dahil sa sobrang lakas ng hangin kasi wala akong separate na microphone. Pasensya na. No? Sa cockpit naman, ano yung handlebar mo? Mr. Tools pa rin po. Yung pa rin. Gano'ng kalapad? Gano'ng kahaba po? Lapad doon. Hindi ko po alam. Pinutol mo ba? Opo, ata may putol po. Second hand ko lang din po nakuha yan. Siguro mga mga mahigit 700 mm. Lagay ko na lang sa screen yung lapad ito. Pero tingin ko mga mahigit 700 mm ang yun nga, width. 31.8 mm ang diameter, yan aluminum 6061 na straight na may coating back sweep. Yan, yung sa sa grips mo, anong brand nito? Unbranded lang po. Unbranded? Dumi-dumihan. Ayun. Unbranded. Yan, unbranded, ang kulay ba? Kulay ube. Para mag-match dito sa frame, no? Then, ito, alam ko, hindi itong stem mo dati, di ba? Opo. Ngayon kasi uno na 120 mm ang haba, negative 70 degree ang angle. Ano ba nangyari doon sa dati mong stem? Nag-crack po siya dito po sa ilalim. Carbon stem yung dati mong gamit, no? Opo. Yan, delikado kasi pag piniwerso. Kaya Yes, so mas safe talaga pag aluminum. Yan, uno. Then yung tapered headset naman, Mountain Peak na seal bearings.
Sa seat clamp naman, yan, Mountain Peak din na aluminum Allen bolt type, 34.9 mm ang diameter. Yung kanyang seat post naman, ano to, bago to? O yan pa rin? Yan pa rin. Yan pa rin, no? Submit red metal na aluminum 6061, 400 mm ang haba, no? 31.6 mm ang diameter, straight, ano pala? Zero setback, yan, zero setback na dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle, Coseblo, na may puto sa gitna, malambot and flexible, carbon railings. Ito ba yung saddle mo dati? Hindi po, yung saddle ko po dati stock lang yun. So ano yung feel mo dito sa saddle mo? Mas fit po siya sa akin kaysa po dun eh. Pero sobrang lambot po nun. Mas Mm. fit lang po talaga sa akin yung Coseblo. Yung ano, yung hulma, no? Opo. Yung hulma ng saddle, no? Yan, so proceed naman tayo sa drivetrain. Yan, pambansang drivetrain nga ito, 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Yan, Shimano Diore M60-100 na 12 speed. Then yun nga, babalik tayo sa pambansang MTB crank na I-Accept. I-Accept dyan po na Halotech, pang purpose built na pang 3x. Bali 104 BCD sa dalawang chainrings, then 64 BCD para sa granny ring. Ano naman yung bottom bracket ito? Man, Shimano, no? Na Halotech threaded bottom bracket, 170mm ang crank. Then sa chainring naman, yan, pambansang chainring na Decast 4040 rounded na 104 BCD. Then itong kanyang MTB, RB clipless pedals. Ito yung Shimano R540, di ba? opo. Yan, sa chain mo naman, ano yung chain mo? M6100. Na 12 speed. Opo. Yung cassette sprocket mo, idol. 10 speed lang po. Ha? Anong nangyari? 10 speed pa talaga dati to? Hindi po, 12 speed po yung malaki po sa maraming yung dati. Nagpalit ka ng 10. Opo. Eh, nag-compatible po yung chain niya sa cogs. Kaya po yan na rin po yung Mm. chain niya. Bali, nakatune up na to sa 10 speed na, no? Kasi Oo. 10 lang yung sprocket. Eh. Anong ulit yung brand nito? Ano po, yung sprocket po? Ah, Ano po, Diore po, M4100. M4100 na, ano, Shimano Diore. Ito yung 1142, di ba? Opo. Na 10 speed. So, yung RD naman niya, ito yung M6100 na Shimano Diore na 12 speed pero nakatune up na sa 10 speed dahil dito sa cassette niya, no? Yan, so ito nga yung sa drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no? Chaoyang Merlin na 29 by 1.95. Ito ay legit. Legit na 1.95. Kita-kita dito. No? Yung, kasi medyo kahawig to yung, ano eh, medyo kahawig ito ng CST Pax Trail. Dahil dito, halos parehas. Pero yung sanap sa gilid, yun ang wala, no? Opo. Yun ang wala yata sa, ito yung wala sa, ano eh, ito yung wala sa Fox Trail eh, na meron sa Merlin. Then, yung spokes, ano pala, yung rims mo pala, anong brand nito? Jalco pa rin po. Jalco, aluminum double wall 32 holes. Ito, Richmond, di ba? Opo ata eh. Tama, Richmond kasi itim din yung ano eh, yung nipples, no? Then, ito, naalala ko dati, ito kasi, weapon hammer na 5040. Yung isa kasing na-interview ko, nagkaroon ng slip sa ano, pinalitan ng 30 something eh. Pero ito, yan pa rin, 54 pa rin. Hindi ka nagpalit ng inedit mo. Hindi po. Stock all stock to. Opo. Ano lang po, parang binatak lang po yung spring. Yung spring. Opo. Yan. Kasi ano to eh, di ba? Fully ratchet to eh. Opo. Na 5040. Yan, so i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-freewheel. Yan, paikutin natin. Parang kakaiba eh, no? Yan yung tunog ng weapon hammer na fully ratchet hubs na 5040 kapag naka-freewheel. Nilasa lang sa kanyang brake set yan, pambansang brake set na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Yung sa rotors naman niya, ito bago yata ito eh, no? Anong brand nito, idol? Tangke po. Tangke? Ayun, Tangke RT. Yan, Tangke RT RX na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na floating pala, floating and bolt type disc brake rotors. Ano yung review mo sa rotors mo? Ngayon ako kasi nakita ng ganyan eh. FB po. Makapit naman. Makapit naman po. Or kasi medyo bago-bago pa lang po yung sa akin yung rotary. Wala pa. Ayan. Sobrang kapit naman po. Then, ilalagay ko sa screen. Ilalagay ko sa screen yung timbang nito. At magaan to. Kasi nga, magaan kasi yung Mountain Peak Everest Pro na 2024. Yan, nasa screen na yung timbang. At magkano pala yung total estimated ko? Estimated po.
Nasa mga 28 po. 28, lahat-lahat na. Ayun. Yun guys, ito nga yung pogi-pogi na Mountain Peak Everest Pro 2024 Rigid MTB. Yeah, idol, no? So kung meron kayong tanong regarding sa kanyang poging Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section doon. So idol, mag-shoutout ka. Shoutout kay Kuya Ken, bumalik ka na mag-bike. Sana nga bumalik eh. No? Ayun, salamat na marami. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood ng notification sa aming YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.